Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Kim Booking. Panoorin natin to. Matindi to. Grabe ka naman, Congresswoman Herrera, dyan sa mga katanungan mo. Mukhang nautal dyan si Kimbo tungkol dyan sa pera ng taong bayan, kung paano nila ginamit. Ito, panoorin po natin. Tingnan nyo po yung hitsura ni Kimbo. Nanyaring sa'yo, Kimbo. Paano yan? Napasalang ka dyan. Ito, panoorin natin. We are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pagkailangan na, sasabihin mo, pagkailangan na nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalat ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference nito dun sa DAP? Ganun po ang sistema. Pero kung meron pong legal question ang ating kagalang-galang na B.H. Herrera, nandito Teka, parang hindi ka sumasagot sa tanong. Sagutin mo yung tanong. Mukhang ang layo ng mga sagot na ito di ba? Ginawa nyo yan kay Vice President Sara Duterte. Pinagtulungan nyo pa. Pero sinagot kayo. Ngayon, isa lang yung nagtatanong sa'yo. Mukhang palingon-lingon ka pa dyan sa likod mo. Naghahanap ka ng kakampi. Sagutin mo. ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ, because that is really beyond us. Hindi po ako hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. we are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, Isang palakpak naman dyan kay Congresswoman Bernadette Herrera. Kahit papano, meron po tayong matitinong congresswoman dyan o congressman dyan sa Kongreso. Sa bibig na mismo, nanggaling ni Teacher Stella Kimbo na ang kalakaran daw dyan sa Kongreso, wala naman pala sa batas, ay ginamit sa ibang bagay ang mga naka-earmark na revenues ng pamahalaan. Naku, naloko na. Saan ginamit? Paano pag kailangan yung budget? Nauutal siya dun sa mga kasagutan niya. Yung ginawa nila kasi nakaraan dyan kay VP Sara ay pinagtulungan nila at nangunguna itong Stella Kimbo. Nangunguna po ito, sinagot naman sila. Si Vice President Sara Duterte ay talagang nag-iisa lang nasagutin yung mga katanungan nila. Hindi man lang humingi ng tulong sa mga kakampi, pero eto, bumalik din sa kanya. Yan ang sinasabi natin, ang gaba, dili magsaba. Bumalik din sa kanya yung ginawa niya kay Vice President Sara Duterte. Siya naman yung pinagtatanong. Pero yun nga lang, isa pa lang yung nagtatanong sa kanya. Maganda talaga mapaimbestigahan niya, no? Si Stella Kimbo. Ayan, nauutal. Hindi alam kung paano sagutin yung mga katanungan sa kanya. Pero sana hindi dito magtatapos yung usapin tungkol diyan sa budget, kung nasaan napunta. Di ba, malaki budget po, lalo na diyan sa Marikina. Mukhang ramdam ba sa mga taga Marikina? Ayun ang katanungan. Ramdam nyo ba na may pagbabago diyan, lalo sa yung pagbabaha diyan? O lumala lalo? O may mga proyekto ba diyan? Masasabi nyo po dito sa nangyari dyan sa Kongreso. Pabor ba kayo sa ginawa ni Congresswoman Bernadette Herrera? Pero ako ang tatanungin, approve na approve. Pero sana, hindi lang po dyan nagtatapos. Ituloy nila yan. Ito na lang. Thank you. Bye-bye.